Yan, magandang tanghali, idol. Magandang tanghali. Welcome po muli sa ating programa. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang tanghali. Bueno, mga idol, tapos na ang tinatawag na fiesta ng mga patay. At actually, ang hindi naman mga patay ang alam natin na nag-fiesta. Diba? Tama? Kaya ngayon, mga idol, tayo muna magkukwentuhan na may kaugnayan pa rin sa ating mga napapanood, sa mga kapwa natin mga vlogger at kapwa natin mga YouTuber. Pero siyempre, magama tayo yung nagko-comment sa kanilang mga nagiging content, hindi naman natin minamasama yung kanilang content o yung kanilang mga video. Medyo hindi naman din natin sila nire-react-an. Parang kinukwento lang din natin o sinishare yung kanilang mga ginagawa, di ba? Tama. Panahon ngayon ng mga kababalagan sa mga napapanood nating mga YouTube, lalo na yung palabas ni Jessica Soho, kay Cara David, mga Gabi ng Lagim, di ba? Mga palabas nila. Pero mga idol, magamat alam nating scripted yung kanilang mga ipinapalabas, okay lang naman kasi nakakapagbigay kasiyahan din sa ating mga mamamayan, di ba? Lalo sa kanilang mga viewer, kanilang mga subscriber. Sama na rin pati itong idol nyo, mga idol, na nakiki-ano doon sa kanilang mga palabas. Dahil okay lang naman, nakakapagbigay ng ano . Kaya ako, ano man ang aking mapanood sa YouTube o saan mga content yan o ating mga kapwa vlogger, no comment ako sa kanila. Kasi, maliban na doon sa ating idol na si Bungo, shoutout sa iyo, Idol Bungo. Talagang yan, ano yan debunker yan . Talagang mga reactive, nagre-react yan sa mga video ng ating mga kapwa vlogger. Pero tayo, wala naman tayong pakialam doon. Idol Bungo, baka sabihin mo naman nanonood ako ng mga kapwa natin vlogger na tapos sasabihin mo na inaayunan ko. Okay na naman sa akin yung kahit ayunan ko sila. Total, alam ko naman din na paano naman tayong kumilatis nung alam nating totoo at yung hindi. Diba? Tama, idol? Kaya shoutout sa iyo, Idol Bungo. Tuloy mo lang yan, mga pagdidibang ko sa ating mga kapwa vlogger. Kasi, ayan ang linya mo di ba? Pero ako, hindi ko naman linya yung mag-react o mag-debunk ng ating mga kapwa content creator na naglalabas ng kanilang mga video. At ikukwento lang naman natin na yung mga kanilang pinapalabas nila, pinapanood din natin. Ganyan lang naman tayo Kumbaga yung video natin, kung pinapanood nila, okay lang din. Kung mag-react sila, okay lang din. Tama ka doon, kahit sino pwedeng mag-react sa mga pinapalabas nilang video dahil yan naka-public. Kung ayaw mo nga namang ma-reactan yung video mo, huwag mo ilagay sa public. I-private mo siya. Oo. Para kung sino lang mga friend mo, sino lang mga mo, yun lang makakapanood nun. O kaya ikaw lang din. Kaya ako naman walang masamang damo sa akin Lahat, try doon ako Diba, men? Siyempre tayo, nagbibideo rin tayo ganito. Ito nga, may kasama ako. Shoutout ka naman sa kanila dyan. Yan Tayo wala tayong pinipiling basta wala tayong nasasagasaan tao
Okay lang yun, di ba? Ride on tayo sa lahat ng, ano, pangit man yan o maganda yung ano nila. Kaya lang, minsan may napapansin din ako talaga sa mga napapanood ko sa video. Hindi ko naman sila nireakan, pero ano, napupuna lang natin. Tama ka naman doon, kahit sino pwedeng mag-react at pwedeng ano, sa mga video, di ba? Pero ba't ko naman sila re-reactan, hindi nga yan ang linya ko na mag-react sa mga video nila. Yun lang, minsan ay kukwento ko lang din yung mga sistema na napapanood ko. Tulad nung napanood ko sa mga iba nating kapwa vlogger dyan, sa larangan ng mga kababalagan, ako na lang sa sarili ko ang magre-react kung tama ba o mali. Pero napapansin ko rin, talagang may mga mali din sa mga napapanood natin. Tama ka doon, idol. Kaya lang, huwag mo naman sabihin, idol, na ako nagtatanga-tangahan o tanga doon sa pinapanood ko. Hindi. Talagang ganun lang. Kanya-kanya tayong ano eh. Kaya, linya mo yan, tuloy mo lang yan. Oo. Pagkamat, ikaw mismo, alam mo na may nasasagasaan kang tao, linya mo yan eh. Karapatan mo rin yan, di ba? So, kaya ako naman, kung ano man ang mapanood ko, fake man yan o hindi, ride on lang ako, okay lang sa akin yun. Ang importante, kapwa natin sila, mga vlogger, content creator, ride on lang. Pero yun, napapanood nga yun, karamihan ng napapanood ko biringan eh. Isa na nga ako sa hindi na hiniwala dyan sa biringan na yan eh. Pero marami pa rin nagpapatotoo na yung biringan daw nakarating sila, di o ano. Sila yun. Gustuin ko man din makarating dyan sa biringan na yan eh. Yung mga hinihinga ko ng impormasyon para sa biringan, hindi rin nila masabi kung saan yung biringan eh. So, at yung iba naman, kaya lang nakakarating dyan, hindi yata inaasahan pagkakataon. Parang ganun. Oo. Kumbaga, hindi nila sinasadya na puntahan nila yan. Siguro nga yung biringan na yan napag-uusapan din lang naman natin yung biringan na yan eh. Siguro kung talaga sasadyain mo yan, hindi ipapahintulot na makarating ka dyan eh. Dahil alam din siguro ng mga taga-biringan na pag ikaw nakarating dyan, magiging kalabang kanila. Oo. At ako mga idol, hindi ako naniniwala na pag ako nakarating dyan sa loob ng biringan hindi na ako makakalabas. At baka ako pa ang mahigpit nilang makalaban dyan pag ako nga nakarating dyan. Kaya marahil, wala makapagbigay sa akin ng tamang informasyon dyan tungkol sa biringan na yan, okay lang. Kasi, siyempre, tayo bilang mga vlogger o mga napapanood natin yung mga kapwa natin na nagpapatotoo sa ganyan, gusto rin natin sanang makarating dyan. Pero ako, naisip ko, siguro, baka tama rin yung iba na hindi panahon. At hindi ka dapat. Sabi nga, pag si Idol Ed Kaluwag nga ang aanuhin natin, sasanggunihin natin may mga pinupuntahan siya na pinagkakaguluhan ng mga kung sino-sino. Pero sabi niya, hindi siya welcome. Nababanggit niya minsan, tila yata hindi ako welcome dito. Totoo yun, kasi hindi naman lahat ng pupuntahan mo, kaalyado mo. Yung welcome ka sa kanila. Totoo yun. Baka ako, hindi ako welcome dyan sa biringan yan. Unang-una kasi, hindi ako naniniwala dyan Oo. At isa pa, sa totoo lang, yung mga elemento, kukwento ko na sa inyo, talagang simula pa sa pagkabata ko, maliit pa lang ako, yung mga naman lupa na yan, mga nuno sa puso, etc. Kung ano-ano, bata pa lang ako talaga, galit na ako sa mga hayop na yan. Hindi talaga ako dyan. Galit ako dyan. Nung maliit pa nga ako, nung umidad ako ng mga 10 taon hanggang 12 anyos, pag ako nakakita ng puso, yung nuno sa puso, yung puso, pag ako nakakita niyan, ginigiba ko yan. Gusto ko makita kung ano laman. Alam niyo ba kung ano laman ng mga puso-puso na yan? Mga alay, mga uod na kulay puti na malalaki. Pero ayon sa iba, mga ibang ambularyo na pag-aanuhan ko, pinag-iingat nila ako dahil yan daw, anay lang sa paningin ko, pero hindi raw yan literal o tunay na anay. Kaya nga ito, kukwento ko sa inyo, mga idol. Nung nakita ako nung taga rito sa amin, na wala akong takot sa mga punso,
Hindi kayo maniwala mga idol, sa edad ko siguro ng mga 13 anyos yata ako noon, running 14. Edad ko, binatilyo na ako eh. Inimporta ako noon sa Cavite. Magtatayo sila kasi ng yung ano ng mga baboy, parang piggery. At natayuan nga yun, 14 na linya yun. 7 doon, 7 rito, magkaharap eh, ganun eh. 7 rito sa kabila, 7 rito, hilera. Yung piggery na yun, may malaking puno ng sampalok. Tatamaan ng piggery, yung punso. Sabi nga sa akin eh, sumakabilang buhay na rin yung nag-importa sa akin na yun. Ang tanong niya sa akin, hindi ka ba natatakot sa mga kung ano-ano mga nuno-nuno na yan? Sabi ko, hindi. Visit nga ako dyan eh. Sabi niya, pwede ka ba namin importahin? Babayaran ka namin. Meron na ako ipapag-ibang punso sa'yo. Dahil yung punso na yun, ayon sa kanila, at ayon din sa kanya, marami ng pininsala o pinirwisyo. At lahat daw ng magkamaling tumapak o pumatong sa puno dahil kumukuha ng bunga ng ng sampalok eh. Para makakuha ka ng bunga ng sampalok, papatong ko rin sa punso. Mataas yung punso, mga hanggang dibdib ko eh. Sabi ko, hindi ako natakot yan. Hindi inimporta ako. Sabi niya, babayaran kita kahit magkano. Sabi ko, hindi nakako kailangan yung bayad. Hindi ko naman kako kailangan yung bayad eh. Di sinama ako sa Cavite. Pagdating namin doon, iniharap muna ako sa isang ambularyo. Sabi doon sa ambularyo, ito sabi niya si Boy, nakikita ko gumigiba ng mga punso to. Marami ng gilibang punso to doon sa may amin. Kasi nung araw dito sa Makati, nung hindi pa masyadong develop ito, marami talaga mga punso dito, lalo dyan sa lugar ng Forbes. Marami kahit dito sa lugar namin, meron dito talaga dati. Dahil nung madalang pambahay dito, maraming pang bakanting lote, yung mga bakanting lote, may mga punso. Binubuwag ko yun pag nakita ko. At tuwan-tuwa ako doon sa mga anay, ang tataba, kulay puti. Yun ang laman ng punso. Ngayon, sabi sa akin nung ambularyo, mag-iingat kayo ka dahil marami ng pinirwisyo, marami ng pininsala. Inikot nila ako doon sa mga ginamot niya. Yung iba, pingkaw, ganun yung kamay, yung iba, pilay. Yung iba, nakatabingi, ganun. Kumbaga, ebidensya yun na yung punso na yun, talagang nananakit. Kaya tinanong niya ako, hindi ka ba sabi niya, hindi ka ba natatakot doon sa mga nakita mo? Sabi ko, malalaman ka ako natin niya pag giniba ko na yan. Sabi ko, nagkasakit o tunay siya. Di ngayon, may pinatulong sa akin na isa si Eddie. Sa makabilang buhay na rin yun. Yung si Eddie, matanda na, may edad na yun. Ako, kabataan ko pa nun, mga running 14 nga ako nun 13 to 14 ako eh. Hindi pinatulong sa akin, giniba namin. Habang ginigiba ko yun, mga idol, hindi kayo maniwala, kaharap yung albularyo, yung manggagamot. At ang sabi niya pa, kapag nakakita ka ng mag-asawang ahas, huwag mong papatayin. Ibigay mo sa akin. Dahil yun daw ang reyna at ang hari doon sa punso na yon. At kailangan daw niya, isa lang daw doon na makuha niya, okay na sa kanya yon. Gano'n nga, sabi ko, sige o. Nung buwagin ko yun yun sa lahat ng binuwag kong punso, doon ako nagtaka. Pambungad sa taas, giniba ko. Alam mo bang pambungad doon? Yung mga langgam na pula, malalaki. Kung tawagin nila, hantik. Sakit mga gat yun nakabota naman kami nung kasama ko. Giniba ko yun, naglabasan yung malalaking langgam. Malaki. Talagang gumagapang na rin sa asarol ko Saka doon sa pampala ko gumagapang. Ilang beses nga ako nakagat Minsan nangungumpol sa kamay ko, ganito Ginaganon ko lang Tapos, nung magiba ko yun, sandali lang naman, nangawala din, parang bula. Ayaw ko, saan nagpunta? Nangawala. Yung pangalawang yugto, kaya yun naman ng punso, yung loob pala niyan, kuweba-kuweba. Kuweba-kuweba. Nung nabuo ko na yung ibabaw, yung palang pambungad, kuweba-kuweba yung puro langgam. Ninagiba ko na. Nagtaka rin ako, yung mga langgam na yun, kung saan napunta? Nangawala din. Yung pangalawang yugto na, giniba ko ng giniba, yun. Alam mo, kung ano laman nung parang yung pangalawang giniba ko na kuweba-kuweba, ang laman naman nun,
para mga bubuyog. Nagliparan nga eh. Yun, ginagano ko nga, oh. Nagliparan. Ang sabi pa ng albularyo, pag-ingat ka, pag nakagat ka niyan. Eh, samantalang nakagat na ako sa batok eh. Ginanong ko eh. Tapos pinaghahampas ko ng pala. Oh, binulabog ko talaga. O habang ginigiba ko yun. Pero tatakang ako, sandali lang sila mga wala. Malaman sa nagpunta. Yung kalagitnaan, yun na. Ang laman nun, puro mga malalaking parang uod na kulay puti. Parang anay na malalaki. Giniba ko ng giniba yun. Naawa nga ako dun, bawat ano yun ko, pag tinapakan ko, nadudurog eh. O, parang kulay gatas yung laman eh. O, sabi nung ano, mag-ingat ka, hindi yan basta-basta nakikita mo na ano lang, yung anay. Hindi yan ordinaryong ano. Sabi ko, wala akong pakialam kung ano yan. Napakan ko ng tinapakan, no? Pinala ko ng pinala. Ngayon, nung malapit na ako sa baba, sabi nung ano, oh, diyan mo na matatagpuan yung mag-asawang ahas. Dalawang klase yan, kung hindi ginto, silver. Yun ang sabi niya. Patuloy akong giba, dalawa kami ng kasama ko. Yung nga, nung ano ko, nakita ko, mga ganyan lang kalaki yung ahas. Oh. Ganyan, ganyan kahaba na mga ganito kataba. Umapang. Hindi ko alam kung babae o lalaki yun. Hindi kumapang siya, inano ko ng pala. Hinampas ko. Paghampas ko ng ganyan, dinampot ko, hinagis ko sa albularyo, lumundag. Napatalo sa inuupuan yung albularyo eh. Sabi ko ito, buhay pa yan. Hinagis ko sa kanyang ganun. Pero yung isa, hindi ko na nakita kung saan. Nakatakas yata. Oh. Hanggang sa makalbo ko na siya, maubos ko na. Wala ka ako yung sinasabi. Sabi mo, mag-asawa yan, wala ka ako yung isa. Yan lang ka ako nakita ko eh. Hinalungkat ko ng hinalungkat yung mga lupa. Wala talaga. Hanggang sa napatag ko na yun. Tapos yun, nung napatag ko na, siguro inumpisahan namin ng mga alas 9 yun eh. Bago tuluyan sa napatag, mag-alas 4 ng hapon. Oo, mag-alas 4 ng hapon. Dalawa kami nung kasama ko si Eddie. Yun, di ka maniwala mga idol. Pag mga 3 araw, sabi nung albularyo, sa loob ng 3 araw, obserbahan, huwag ka munang uwi, obserbahan kita. Pag ikaw, sabi niya, nakaramdam ng masama, sabi nung kay yung nagdala sa akin, si Ma'am Berting, pag nakaramdam ng masamang pakiramdam to, dali mo agad sa bahay para maagapan natin kung ano. Yun nga, sarap ng buhay ko ron, tulog kain ako. Pero yung mga, taka ako nangawala din agad eh. Yung mga kung saan napunta. So parang bulang naglaho. Hanggang sa pinatag na yung area, di naiwan na lang yung puno. Oh. Ngayon, yung puno na yun, pinakiusap din sa akin, baka daw may laman, ako na rin ang tumabas ng puno. Oo, tinabas ko. Malaki rin yung puno eh. Inumpisahan ko lang hanggang kalahati. Pero, yung 3 araw na sinasabi ng albularyo, nagserbahan nila ako, wala naman ako naramdaman. Hanggang inabot ako ng 2 linggo dun dahil tinabas ko pa yung puno eh. Wala. Hanggang umuwi ako dito sa Makati, bumalik ako. Wala akong naramdaman. Pero yun, nung 2 linggo na ako nakauwi dito, ayun, binalita na lang sa akin yung kasama ko si Eddie. Nagkasakit daw. Tapos, ginamot din daw ng albularyo, pero hindi yata niya nakayanan. O, namatay yun. Yun lang, namatay. So, kaya nga nung pumasya na ko ulit doon, ginagawa na, inumpisahan na yung layout. Sabi nung albularyo sa akin, may potential ka na maging manggagamot. Sabi ko, hindi ko huli niya yan, hindi ko huli yan. Pero sabi niya, wala ka bang ibang alam? Wala naman ka ako. Wala ka nararamdaman? Wala. Sabi ko sa kanya ganun. Tapos, kinunan niya ako ng history. Sabi niya, pwede ba kitang kunan ng history ng nyo, pamilya? So, tinanong niya ako, sabi niya, sa pamilya mo, wala bang manggagamot? Sabi ko, wala akong alam na may manggagamot sa pamilya namin eh. Sa pamilya nyo ba, mula sa mga ninuno nyo, wala bang merong may taglay o merong, alam mo na, yung kagaya ko na, sabi ko, naikwento ng mga tiyahing ko, nung umidad ako ng mga 8 hanggang 9 na taon, naikwento ng mga tiyahing ko na meron daw kaming mga ninuno na nakabaril ng engkanto, nakapatay ng engkanto. Dahil yung daw lolo namin, before na nagkagera,
sundalo daw. O, sundalo raw yung dati. At doon daw sa nadistinihan noon, nakabaril daw yun ng ng engkanto. Sabi raw nung ninuno namin, kasi nakakarinig sila nung parang nagkakatuwaan eh. Pero wala sila nakikita. May malaking puno doon na parang may nagkakatuwaan. Naririnig nila pero wala sila nakikita. At sabi raw nung ninuno namin, kung hindi nyo sila nakikita, ako nakikita ko, ayan o. Kakasiyahan sila. Hindi natin kauri yan. Para kayo maniwala, yung kasiyahan nila, papalitan natin ng kalungkutan. Nirat-rat daw yun. Yung puno. Nirat-rat. Pagka-rat-rat daw, yun. Narinig nila, nagkaiyakan na, nagkasigawan na. Pala, pinatay pa na raw ng ninuno namin yung hari doon. Saka yung mga prinsipe. Yun ang pinatay. Mga ilang araw daw, yung puno na yun, nalantay. Oo, nalantay yung puno. Nalugat. Kusang namatay. Yun, ang kinuwento ko, ay yun din ang kwento ng tiyahin ko sa amin. Hindi lang yan kako, meron pa kaming lolo o ninuno na kung saan daw may mga maligno o may mga nagpapakita kung ano-ano, pinupuntahan nun. Oo, tinitignan ko talagang ano yun. Ganun daw yung ninuno namin nung araw. Tapos meron din daw kaming ninuno na nakahuli ng kidlat. Oh. Kinuwento ko na sa kanya yung mga kinuwento ng tiyahin ko tungkol sa mga ninuno namin. Oh. Ganun, yan yung kakong alam ko na kinukwento ng tiyahin ko. Nung maliliit pa kami, may edad kako ako nung 8-9 na taon. Dahil nga, nakikita ng tiyahin ko, bawat may makita akong puso, ginigiba ko. Hindi naman nila ako sinasaway kasi sabi nga ng tiyahin ko daw, nasa lahi daw namin na galit sa mga ganyang uri. Oo. Kaya pala ako, pag nakakita ako ng ganyan, ginigiba ko talaga. Ayun ang kinuwento ko rin sa albularyo na yon. Tapos napapailing siya, sabi niya, may mana ka, hindi mo lang alam. So, may pamana ka sa mga ninuno nyo. Alam mo, sabi niya, yung mga ninuno sa una, minsan may mga pinapanahan yan, pinapamanahan, hindi natin matiyak ko sa ikalawang salin o ikatlong salin. Pangilang salin ka na ba? Hindi ko ako alam. Oo. Sabi niya kasi ganun talaga yun. May pinapamana daw yun. Ay, hindi ko ako alam yun. Basta ako wala akong alam sa ganyan. Pero nagtataka lang ako, bakit mainit ang dugo ko pag ako nakakita ng mga punso? Oo. Tsaka pag ako nakaano sa puno, may mga puno ko na pag napatapat ako sa puno na yan, parang nag-iinit ang katawan ko. Oo, ganun. Yun ang nung kwento ng mga tiyahin ko. Nung nabubuhay pa yun. Pero niisa man sa mga kwento na yun, wala akong pinaniwalaan kasi hindi ko naman inabot eh. Hindi ko naman nasaksihan yun eh. Kaya meron pa nga raw kaming lolo na pag nagalit siya yun, hinawakan ka, ibabayo ka sa, kahit saan, ibayo ka sa pader, lusot ka sa kabila, pero hindi ka mamamatay. Doon ka na niya uhugutin sa kabila. Oo, hindi ka niya uhugutin pabalik. Pag hinugot ka na pabalik, yun ay kamamatay mo. Pero pag pinuntahan ka sa kabila, doon ka hinugot, buhay ka. Ganun. Pero ako yung mga kwento lang naman yun. Siyempre, kabataan nun. Kwento-kwento. Pero, hindi ko naman ako pinaniwalaan agad doon. Kasi, siyempre, yung manakita, hindi ko nasaksihan yung mga pangyayaring ganun eh. Sabi ng albularyo, siya na nagsabi, nagdeklara. Meron ka na hindi mo lang alam. Dahil kung wala ka nun, yung giniba mong punso, kita mo si Eddie namatay. At saka, nagtaka nga rin kami nung ginigiba mo yung punso. Nangangawala yung mga laman. Yung nga rin ako, pinagtaka ko, at nangangawala. At nangangawala isa-isa. Pero kako, yung nakakagat lang sa akin doon yung langgam. O, di ba, napupog yung kamay ko ng langgam eh. Tapos yung parang bubuyog. Ayaw ko kung ano yun. Mikot-ikot sa ulo ko eh. Nakagat ako nun dito, sa may batok. Tsaka dito sa may ganto ko. O, pero nagtaka rin siya. Alam naman niya, nakagat ako eh. Pero nagtaka siya, bakit parang wala lang sa akin? Ginanon ko lang sa likod ko. Ayon sa kamay ko, ginaganon ko lang yung mga langgam. Ayun ang pinagtaka niya. Sabi niya, meron kang pamana, hindi mo lang alam. Saka ako,
wala ka ako kung pakialam doon kasi hindi ko alam yun eh. Tsaka ako, yung sinabi nga ng tiyahin ko, yung ninuno daw namin nakahuli ng kidlat, yun ang naalala ko na sinabi niya na sabi raw nung pangako daw ng kidlat doon sa ninuno namin, mula sa iyo hanggang sa kaapu-apuha mo. Kapag nandiyan kami, kausapin lang kami. Humiling lang na lumayo o umalis, aalis kami. Bagay ako, nagawa ko na yun. Nasubukan ko na yun. Pero bagamat tinesting ko lang yun, natakot din ako eh. Hindi ka bibiruin yan eh, kidlat yan eh. Tinamaan ka yan eh, ko lang kung saan ka damputin. Oh, takot ako dyan. At ginagalang ko yan kasi kalikasan yan eh. Yan ang kinakatakutan ko yan dahil siyempre kalikasan yan. Pero sabi ng mga tiyahin ko, kaibigan natin yan, kaibigan nyo yan. Kasi yung ninuno nyo na nakahuli ng kidlat, may pangako. Na kapag nandyan sila, kausapin lang sila. Pero sa totoo lang mga idol, hindi ko pinanghahawakan yun kung ano pa man yun. Hindi ko pinanghahawakan yan. Kasi siyempre sabi nga, kung talaga may kaloob ka, huwag mong panghawakan o ano kasi may hangganan yan. Oo. Yung bayaw ko nga lang na manggagamot, kwento ko na yan eh. Matagal ako nakasama ng bayaw ko manggagamot eh. Binigyan din ako ng mga esprekitik noon. Yun lang ang nagbigay sa akin ng personal. Binigyan niya ako ng mga esprekitik. Pandepensa ko raw kasi nga bilang pintor ako, kung saan ako nadidisti nung abandonadong bahay na nire-renovate, para daw may pandepensa ako sa ganyan. Pero okay naman din at nagagamit ko naman yon. Kaya nga sabi ko nga, pag ako napunta ang bahay at nambubulabog, may nadistinuhan kami, pag binulabog kami ngayong maghapon hanggang mamayang gabi, kinabukasan, hindi ko na pinalalagpas. Oo. Mamumura ka na may-ari. Siyempre, pag pinuyat ka gabi-gabi nun, ano magkatrabaho mo nun? Diba? Oo. Ako pa naman minsan nung nagdadala ng grupo sa pintura. Bakit pwede ako magtutulog? Dahil ako nagdadala eh. Pero paano na yung mga kasama ko? Siyempre, pag namirwisyo yun, nangyayari na nga yan, meron kaming kasama na sinapian eh. Sinaniban, tanghalin tapat, kumakain kami. Nagtaka ako, ba't kumakain kaming ganyan eh, titig na titig sa akin, ang talim tumingin eh. Binati ko, 2 beses ko tinawag yung pangalan eh. Hindi ako kilala. Yan mga idol, yun nga malimit ko sabihin sa ating mga idol. Kapag nakihalo ang Diablo sa inyong ginagawa, may pinasukan. Hindi na kayo kilala niyan, di ba na yan eh. Oo, nangyari nga sa akin eh. Hindi ako kilala eh. Kung hindi ko pa inisprekitik, tinapo yung sa ulo. Ewan ko, kung baka dinamba kami nun. Ganon. Pero siyempre mga idol, ano man ang taglay mo, ano man ang ano mo, pang sarili mo lang yan. Oo. Ika nga, depensa, di ba? Ganon. Sandali po. Yun, nagkukwentuhan lang naman tayo tungkol sa mga bagay na ating mga nagiging karanasan, tulad ng ating mga kapwa-vlogger dyan na nagkukwento sa kanilang mga nagiging karanasan. Pero siyempre, tayo naman, wala naman tayong tinatapakan tao, na tungkol sa ganito mga content natin, na isi-share lang natin yung ating mga di ba? Tama? Ayun, kaya nga, maniwala kayo, yung albularyo na yun eh. Nagtaka siya sa akin, bakit namatay nga yung kasama ko eh. Sabi nga, hindi ka kaya, kaya ang binalingan yung kasama mo. Tapos, bukod pa roon, yung pamilya nung may-ari ng bigger eh, ginamot niya dahil isa-isa rin nagkasakit. Ang sabi nga sa akin, hindi ka kaya, sila ang binalingan. Sabi niya, kaya lang inagapan ko, kaya lang ito si yung kasama namin si Eddie, kaya hindi niya naagapan, medyo malayo rin ang inuwian. Parang kagaya ko, malayo, Makati ako eh. Cavite yun. Pag atindawatan ng Sabado, umuwi yun. Pero nung huling uwi daw noon, hindi na nakabalik yata. Nabalitaan na nga lang daw nila. Namatay. Ganon. Kaya mga idol, tayo, kung ano man ang mga taglay natin sa ating sarili, huwag natin ipagkalandakan yun. Pang sarili natin yun. Kung hinihingi ng pagkakataon na tutulong tayo sa ating kapwa na nangangailangan, tulungan natin.
O ako, pag may napupuntahan akong bahay, tapos nasangguni sa akin na yung bahay nila, may gano'n, may ganyan. Bago ko umalis sa bahay na yun, binubulabog ko lahat ng elemento ron. Oo. At minsan, pag hiningi ng pagkakataon, tinutulugan ko pa ng isang gabi ron. Doon ako natutulog. Ganun mga idol. Siyempre, nandito na rin lang ako, lalo't bahay ng kaibigan ko. Oh, naikwento sa akin ganun, ng pamilya, ganyan, ganun. Yun. Ito, may kukwento pa ako sa inyo. Ha? Sinama ako ng barkada ko sa Quezon. Fiesta. Sumama naman ako. Saka kulang-kulang 1 linggo kami ron eh. Hindi ka maniwala mga idol, yung si Junior na kapatid ng barkada ko, pumunta kami ng sayawan. Eh, hindi man ako mahilig sa sayaw. Ang pinunta ko lang doon inom, ay manginginom ako dati. Nung kabataan ko eh. Ang dinayo ko lang doon inom, hindi yung sayaw. Iinom-inuman kami. Nung medyo may tama na ako, pagka gano'n, hindi naman ako nagpapakalango eh. Nung naramdaman ko medyo may tama na ako, eh, nagpaalam na ako. Sabi ko, pre, uwi na ako. Ay, tama-tama, yung si Junior, yung kapatid nilang bunso, gusto na rin palang umuwi, wala lang kasama. Oh. Sabi niya, Ayet, sige, sabay ka na lang kay Junior. Si Junior, gusto na rin umuwi. Sabi ko, kabisado ba niya yung dito? Oo, kabisado. Tiga rito yan eh. Sabi ko, sige. Tinawag si Junior. Umating na sayaw-sayaw yun eh. Pasayaw-sayaw eh. Eh, inaantok na rin. Sabi ko, Junior, teka, hawin tayo. Sige, sabi niya, Kuya Boy. Eto na, nung naglalakad na kami pauwi, ang ganda eh, kasikatan ng buwan eh. Oo, liwanag ng buwan eh. Nung nangangalahati na kami sa gitna ng palayan yung dinadaanan namin eh. Siguro kung ako nagkamali sa pangalawang baryo, yung pinuntahan namin, pangalawang, kumbaga dito sa atin, pangalawang barangay. Pero yung barangay doon magkakalayo. Siguro kung ikukumpara ko mula dito sa amin sa Makati, yung pinuntahan namin nasa Ortegas. Ganun, kalayo, lakad lang yun. Pauwi na nga kami. Nung nasa kalagitnaan na kami, palayan eh. Bundok-bundok eh. Biglang dumilim. Nawala yung sinag ng buwan, dumilim. Tapos yung dinadaanan namin, madilim na. Hindi ko na maklaro. Umiyak na yung kasama namin si Junior, binatilyo rin eh. Pero ako, umidad na ako ng mga 22 noon. O, may edad na ako noon. Umiyak na yung kasama namin, si Junior. Sabi niya, Kuya Boy, hindi na tayo makakauwi nito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, nadali tayo ng Tagaligaw. Yung matandang ermitanyo ika na ano, pag may mga dayo dito, ganyan talaga ginagawa nun. Tapos natatagpuan na lang yun, bangkay nun, doon sa ano, sa may kuweba raw kasi doon, ng ermitanyo eh. Doon daw natatagpuan yung mga bangkay. Sabi niya, baka papunta na tayo sa kuweba ng ermitanyo. Ganun baka ako, kamaglala, kumatakot. Ayun, kasalukuyan mga idol, may sprekitik na ako noon, galing kay Tandang Morales, na taga Mindanao. Nabigyan ako noon eh. Bago doon sa bayaw ko, nauna na yun. Nakilala ko yun, nakasama ko sa trabaho, binigyan ako ng sprekitik noon. Doon ko first time nagamit yung sprekitik na binigay niya. Oo, sabi ko, kamaglala. Pero mo, dinadaanan namin, biglang naglitawan yung malalaking puno. Oo, pagka puno talagang malalaki. Patakot ka eh, dilim pa. Sabi ko, po tayo rito, po kami ganyan. Sandal kami. Ngayon, hindi ko pa kabisado yung mga sprekitik na binigay niya, pero may libreta ako. Kinulat ko sa libreta. Hindi ko pa masyadong kabisado. Meron akong ilan din na kabisado, mga 3 ano yata yun, kabisado ko. Po kami ganyan. Binanggit ko yung 3 salita na yun, yung sprekitik na yun. Nung banggitin ko yun, taka ko may ng konti, lumiwanag. Lumiwanag. Nung magliwanag, pero medyo malamlam pa siya ng konti. Hindi pa talaga lubos ang kagaya nung dati na maliwanag talaga. Ginawa ko, naalala ko yung sinabi sa akin yung barkada ko na ang panlaban daw sa ganyan, pagka may tawag sila dyan, yung nai-engkanto raw, ang panlaban daw doon posporo. Ay ako, hindi ako nawawala ng posporo nung araw. Dahil bukod sa manginginom ako eh, chain smoker ako eh. Bumukot ako ng sigarilyo. Pagkiskis ko ng posporo, kasabay ng pagliyab ng apoy ng posporo sa sigarilyo ko, bigla siyang bulat yung liwanag. Sabi niya, ayun, Kuya Boy, ito na. Ayun na yun. Ayun, natatanaw ko yung papunta na sa atin, oh. Tumakbo na siya. Takbo na tayo, baka bigla magdilim ulit. Sabi ko, kaya tumakbo, mapapagod lang tayo. Hindi na ako babalik yan. Oo, hindi na yan, hanggang makauwi tayo.
Pagod ka lang yan. Ito na, nakauwi nga kami. Pagdating doon, kinuwento na doon sa mga nanay niya, tatay niya. Sabi niya, Nay, tay, nadali kami ng Tagaligaw. Oh, butit nakauwi pa kayo. Eh hindi, marunong pala sabi niya marunong to si Kuya Boy. Yun. Tapos pangalawa nangyari yan, mga idol, kukwento ko pa doon sa inyo. Nung pauwi na kami, pauwi na kami dito sa Manila, tapos ng testaan. Sakay na kami, pero nauna kami si Aling Noemi, si Edna, yung mga kapatid niyang babae na may pasok. Nauna na kami. Yan ang nagdala sa akin, si Sting, si Edgar, sila naiwan pa ron. Susunod na lang daw sila. Sabi ko, sige, mauna na kami. Eto, last trip kami, last G's ng gabi. Last trip yun. Ang dating nyo sa Maynila, alas 4 ng madaling araw. Oo. Kasi naiwan na kami ng first trip eh. Yung pang alas 7. Alas 7 first trip. Tapos ang second trip yata, alas 9. Kami, pang last trip kami. Tatlong trip lang daw yun magdamag eh. Ito na, disakay na kami. Nung binabagtas na namin paakyat ng sigsag, papuntang Gumaka, at timunan yata yun, sa timunan. Patag pa eh, hindi pa naman siya sigsag, patag pa siya. Biglang malayo pa, akala ko, ako lang ang nakapansin. Eh, dito yung driver seat, dito ako sa kabila, katabi ako ng driver seat eh. Nakita ko malayo pa oh. Doon ako first time nakakita ng totoong unicorn. Nakikita ko yung mga unicorn sa mga drawing lang, sa mga Pero yung personal, nakita ko kulay puti siya. Nung primero, nakatalikod siya, akala ko kabayo. Sabi ng driver, Brad, hindi mo napansin yung nakikita ko. Sabi ko, kanino ko pa nakita yan? Ano yung kabayo? Sabi ko na yun. Sabi niya, ipikit mo mata mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Brad, ipikit mo yung mata mo. Hindi ka ako, gusto ko makita kung ano yan. Humarap. Malayo pa kami. Humarap. Sabi ko, unicorn yan ah. Sabi niya, hindi yan ordinaryo. Sabi niya, Brad, delikado tayo nito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, naingkanto tayo. Alam mo ba, pag nagpakita yan, may masamang mangyayari. Baka hindi tayo makarating ng Maynila. Sabi niya pa. Sabi ko, nakuha ka ako yan. Sige, kako, sagasain mo. Sabi ko sa kanyang ganun. Sagasain mo kako yan. Sabi niya, hindi ka ba natatakot yan? Ano man kako nakakatakot ko dyan? Sige, tingnan natin. Pag sinagapak mo kako yan at hindi siya tinablan, tunay siya kako na ano. Pero kung sinagapak mo yan at bumalandra yan, tuluyan mo na, sagasaan mo na. Sabi ko pa doon sa driver. Hindi, sinataw niya. Sabi niya, sige ha. Hindi talaga ako pumikit, tinignan ko. Nung malapit na kami, lumalaki siya na lumalaki. Nung malapit na namin siya mabangka, mas malaki pa sa bus. Oo. Sabi niya, ayan na Brad. Hindi kako. Wala nang pagdaan ng bus namin. Wala kaming naramdaman na nahagip siya. Tapos, tinignan ko sa side mirror nung bus. Andun siya sa may likuran, nakatayo. Nilingon ko pa, hindi ako kontento rin sa side mirror. Nilingon ko pa ng ganun. Sabi niya, delikado tayo nito. Pailing-iling yung driver. May konti, namatay na yung ilaw ng loob ng bus. Yung sa loob ng bus, yung ilaw, namatay. Sabi niya, ayan na. Delikado na tayo. Tuloy pa rin takbo namin. May ilaw pa kami sa headlight eh. Siguro, tumatakbo kami ng mga kalahating metro. Namatay na rin yung headlight. Oo, namatay na. Yan, sabi niya. Hindi tayo makakaalis. Hindi na namin makita yung daan eh. Ang nagbibigay liwanag lang yung headlight eh. Mapipilitan tayong pumarada sa tabi. Dahan-dahan kami na labi. Umiwas na kami rin sa mismong highway, baka mabundol kami ng padating eh. Tumabi na talaga kami ganyan. Dumilid na kami. Sabi ng driver doon sa konduktor, Boy, bumaba ka, magabang ka ng kahit anong sasakyan. Tapos kausapin mo, kamo, alalay lang siya, bubunto tayo. Kailangan lang natin yung liwanag niya. Ganun nga ginawa ng driver, anong konduktor. Sabi ko, sama ako, baba rin ako. Huwag na, dito ko na lang, sabi sa akin ng driver. Kaya mo na siya ron. Hindi ka ako, kailangan makababa ako. Hindi, bumaba ako. Pagbaba ko, doon ko naalala, sinabi ni Tandang Morales na pagkaganyang, ang tawag sa amin sa Bisaya niyan, bagat eh.
ginagat. Pag binagat kayo, sabi niya, saan man lugar, kung may sasakyan kayong dala, pagbaba mo ng sasakyan, ikutin mo ng 3 ikot yung sasakyan. Sabayan mo ng spreketek. Paggitin mo yung salitang ito, tapos ikutin mo ng 3 ikot. Pagdating sa pangatlong ikot, bago ka sumampas sa sasakyan, ipagpag mo yung 3 beses yung paa mo bago ka pumasok sa sasakyan sa loob. Di ganun nga ginawa ko. Pagbanggit ko ng spreketek, sabi niya mag-umpisa ka sa kanan pagbaba mo. Pagbaba ko kanan, pag ganun. Iikot ko yung buong bus. Pagtapat mo ikaw doon sa pinagbabaan mo, banggit ulit, ikot ulit. Hanggang sa pangatlo, pagbanggit mo, huling ikot mo ganyan. Pagtapat mo ulit doon, bago ka umakyat, ipagpag mo yung paa mo ng 3 beses. Di ganun nga ginawa ko. Nung matapos ko yun, sabi ko, Brad, akita tayo. Sabi niya, wag mo na, wala pang dumadaan sa sakyan eh. Sabi ko niya, akita tayo. Kasi kako, pagkakit natin, kailangan sarado natin yung pinto. Ano ba mo? Sabi sa akin, nag-usisa pa. Ba't ako, akita tayo? Sumama siya, pagkakit namin ganyan. Sige, kako, mauna ka. Pag-akit na ng ganun. Bago ko kumakbang ng hakbang pa-akyat sa estribo, pinagpag ko 3 beses yung pa ako. Sa may akyat, walang lingon-likod. Sabi ko, sara mo na. Sinara. Lumireto ako doon sa may harap na sa inuupuan ko. Sabi ng driver, "O Brad, yung konduktor," sabi ko, ayun, umakyat na rin, pinakit ko na. Sabi niya, paano? Basta ako. May konti. Biglang sumindi yung ilaw namin. Yung sa loob ng bus, sumindi yung ilaw. Gulat na, oh, yan, sabi niya, may ilaw na. Sabay sumindi rin yung sa harap. Sabi ko, start mo na, makakalis na tayo dito. Sabi sigurado, kung bahala dyan, makakalis na tayo. Ayun, hanggang pag-alis namin, dire-diretso. Hindi na namatay yung ilaw. Sabi nga nung driver, habang tumatakbo kami, "Taga Maynila ka ba, Brad?" Sabi ko, oo. Kaya pala sabi niya, kasi karamihan ng sakay dito, halos namumukhaan ko, tiga rito eh. Parang ikaw lang yata nakita kong bago. Sabi niya, Brad, dito pag may bagong estranghero, ganyan talaga. Oo, binibiktima. At sabi ko, nagkamali siya ng bibiktimahin. Kaya nga ako, sabi ko sa'yo, tagasain mo eh, di ba? Banggain mo eh. Oo. Sabi ko, hindi ako ordinaryong taga Maynila. O, taga Maynila ako, pero Bisaya ka ako. Ang lahi ko Bisaya. Negros tatay ko, Iloilong nanay ko. Ayun eh, hindi ka maniwala eh. Sabi nung driver eh, may alam ka pala sa ganyan, Brad. Magagamit ka ba? Sabi ko, hindi. Ano ka? Sabi ko, wala, ganito lang. May alam lang ako konti. Kasi ako, may mga naging kaibigan ako na may alam sa ganitong spreketik eh. Sabi niya, mas mataas pa pala ang alam mo kaysa sa akin. May alam din ako, Brad, pero hindi ko kaya yan eh. Mahina ka ako. Sabi niya, oo nga, bilib nga ako sa'yo. Napabalik mo yung, nakontra mo yung ginawa. Yun, sabi niya, sa totoo lang, aabutin lang tayo ng umaga nun. Oo, aabutin tayo ng umaga. Ilang beses na nangyari sa amin yan. Buti sabi niya, nandiyan ka. Oo, habang tumatakbo yung bus. Tapos makita kami ng signal, pag ganun. Ito sabi niya, delinquenteng lugar to. Lalo't wala kang ilaw. Dito, pag dito tayo, namatayan ng ilaw, tapos tayo. Hindi na ako mamatayan, akong bahala. Hanggat katabi mo ako, hanggat kasama mo ako. Hindi. Kasi ako, may gabay tayo, sabi ko pa sa kanya ngayon. Kaya mag-alala, may gabay tayo, hindi tayo masusundan ng hayop na yan. Totoo niya, ako, ganito ako sa mga ganyan. Oo, sabi niya, ibang klase ka pala, ibig patakot ka, nagagalit ka. Galit ko, nagkakako ko sa mga yan. Kita mo ka ako nung banggain mo eh, di ba? Sabi niya, oo nga, kung siguro kung wala ka dito, yung bangga ko na yun, baka may nangyari na. Kung ako lang, ayaw kong banggain yun, titigil ko talaga ito eh. Oo, tapos makikiusap lang ako, kasi kinakausap daw niya minsan yun eh. Sabi hindi na, pag ako kasama, hindi mo na kailangan kausapin yung mga hayop na yun. Sabi nga niya, ibang klase ka talaga, sabi niya, Brad. Ayun, nakarating kami rito. Wala naman. Pero yung mga kasama namin iba, tulog na tulog, walang kamalay-malay. Kahit nga yung si Aling Nomi, yung katabi namin, saka sila Edna. Wala silang alam sa nangyari. Dito ko na lang kinuwento. Pagdating namin. Yan mga idol ha, salamat na marami. Sinamahan nyo ko sa mic nyo nating kwentuhan ito. Kinukwento ko lang naman sa inyo mga idol, yung mga naging karanasan ko. Dahil
napapanahon to ng mga kababalagan, sharing, ika nga, di ba? Wala namang masama siguro sa nagkukwento ko lang sa mga pangyayari, di ba? But, idol, okay no ha, shoutout po muli sa ating mga idol dyan, sa ating mga ghost hunter, sa ating mga ghost explorer dyan, sa mga content creator natin, mga vlogger dyan, mga YouTuber, ha? Sa'yo, Idol Bungo, shoutout sa'yo, ha? Kung gusto mong i-debunk itong kwento ko, itong video ko, okay lang sa'yo. Okay lang din sa akin. O, di ba? Idol naman kita eh. O, Ed Kaluwag, yung idol natin si Ed Kaluwag. Shoutout sa'yo, Idol, Ed Kaluwag. Si Master Gala, Master Gala, shoutout sa'yo, Idol. Ganun din kay Adventure Ducks. Shoutout sa'yo, ha? At saka kay Trixie, yung ghost hunter na babae. At iba pa natin mga ghost hunter dyan, mga ghost explorer. O yung mga yung mga pag mumukbang-mukbang nyo. Reminder lang, mag-ingat kayo. Kasi, malimit ko nga sabihin, baka makihalo sa inyo ang Diablo, mataranta kayo. Kaya konting ingat lang, lalo yung solo flight. Ingat kayo dyan, yung mga nagsosolo. Baka kung hindi kayo pinapakitaan, hindi kayo nakaka-encounter ng okay lang sa inyo. Baka dumating yung time, nasubukin kayo ng Diablo. Di ba? Tama. Salamat na marami at sa may sandali, sinamahan nyo ako. Sa muli, yung lingkod, si Boyet. Kung may mga comment kayo, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang dyan para may matalakay tayo sa mga susunod na nating video. Di ba? Tama mga idol? Okay na pasamantala. Papaalam ako sa inyo. Hanggang sa muli, Boyet Vlogs TV. Paalam!